Good morning. This is your OB for week 3 and 4. Let's start with the nursing care of a family experiencing a labor complication or a complication during the birth of the baby. Okay, there could be problems with power, with ineffective uterine force, and dysfunctional labor associated with the different stages of labor. Um, we will be discussing this one by one. The passenger, we have with umbilical cord prolapse, the multiple gestation, the problems with fetal position, presentation, or size. With the passage, there could be problems of inlet contraction, outlet contraction, trial labor, external cephalic version, forceps birth, or vacuum extraction. For the 2020 National Health Goals, our number one goal is to reduce the number of CS among low-risk women to no more than 23.9 per 100 births from a baseline of 26.5 per 100 births. If you try to see the WHO is giving us a reasonable goal for this one. Kasi tingnan mo 23.9 lang yung gusto nating makuha out of the 26.5. And eto din, gusto din nating mabawasan yung number of cesarean births ng mga babae na nagkakaroon din ng mga complications. Another one, we have to reduce the maternal mortality rate to no more than 11.4 per 100,000 live births from a baseline of 12.7 per 100,000 live births. And we have to reduce the rate of maternal complications during hospitalized labor and birth to no more than 28 per 100 births from a baseline of 31.1 per 100 births. For the assessment of a family experiencing complication of labor or birth, for number one, we have to assess the complications in labor and birth that is based on careful uterine or fetal monitoring. Kailangan nating ma-recognize kung yung contractions ng nanay ay hypertonic and hypotonic contractions. If you still remember, yung dati noon, okay, yung natin ginagawa natin noon, ang tinitingnan natin for hypotonic and hypertonic uterine contractions is pinaka-importante dito, yung alam natin kung ano yung tinatawag nating increment, acme, and decrescendo. So, kailangan nating maintindihan kung paano natin i-test ulit or aalamin yung intensity, yung interval, yung frequency, yung duration of labor. Di ba sabi natin noon, pag ito ay duration, okay? Pag ito ay duration, pag sinabi natin duration yan, it is the start of a contraction to the end of the same contraction. Okay? Again, duration is the start of a contraction to the end of the same contraction. We also have here what we call as interval. Pag sinabi nating interval, it is the end of the first contraction to the start of another contraction. Ang pinag-uusapan naman nating intensity, it could be mild, moderate, or strong. Okay, yung ating uterine contraction. Pag sinabi natin strong contraction, ito yung pinaka-importante na contraction. Kasi ito yung time na pwede mong sabihin sa nanay na mag-push siya if the cervix is fully dilated. Tatandaan natin yung word na if the cervix is fully dilated. Okay, hindi natin pwedeng, sa board exam, hindi natin pwedeng sabihan yung nanay na mag-push siya if the cervix is not fully dilated kasi magkakaroon lamang tayo ng tinatawag na arrest in cervical dilatation. Kaya kailangan, if the intensity of the uterine contraction is strong and you wanted to tell the mother to push, dapat masigurado mo that the cervix is 10 cm dilated or fully dilated. Okay? So, meron din tayong pinag-uusapan na frequency. Pag sinabi natin frequency, gaano kadalas, okay? This is the start of the first contraction to the start of another contraction. So uulitin natin pag ang pinag-uusapan natin is hypertonicity of uterine contractions, ang pag-uusapan natin dyan is the duration, interval, intensity, and frequency. Ano ulit yung duration? It is the start of a contraction to the end of the same contraction. Pag sinabi naman natin interval, it is the end of the first contraction to the start of another contraction. Pag sinabi natin intensity, it could be mild, moderate, or strong. At ulit, ang pinaka-best time for you to encourage the mother to push is when the intensity of the uterus is strong. Okay?
Pero kailangan din, ang sabi natin, kailangan fully dilated ang cervix para hindi siya magkaroon ng tinatawag na arrest in cervical dilatation. Pag sinabi naman nating frequency, it is the start of the first contraction to the start of another contraction. So kailangan natin malaman kung tama pa ba yung pagkakaroon ng uterine contraction. Okay? Meron din tayong tinatawag na tetanic uterine contraction. Pag sinabi natin tetanic, hindi Titanic yan guys ha. Okay, tetanic uterine contraction. Pag sinabi natin tetanic uterine contraction, ito yung non-resting uterus. Okay, ito yung non-resting uterus. Okay, ibig sabihin, pwede tayong magkaroon dito ng tinatawag na uterine rupture. Pwede tayong magkaroon ng tinatawag na uterine rupture. Again, tetanic uterine contractions are non-resting uterine contraction na pwede tayong magkaroon ng uterine rupture. So, kailangan natin i-recognize talaga kung ano yung hypertonic and hypotonic uterine contractions para malaman din natin if there is a possibility of having tetanic uterine contraction pag masyado ng diretso yung contraction or what we call a boggy uterus. Okay? Kung sinabi natin boggy uterus, non-contracted uterus ito. Non-contracted uterus. Non-contracted uterus siya. Okay? Hindi siya nagko-contract. So pag nagkaroon ng non-contracted uterus, hindi na makakalabas ang bata. Okay? Magkakaroon na tayo ng tinatawag na failure of descent. And failure of descent, kung di ba kababa ang bata dahil hindi nga tayo nagko-contract, that could be an indication for cesarean section. Again, so we have to recognize what is a hypertonic and hypotonic uterine contraction. Kailangan din nating ma-map yung lengths and phases and stages of normal labor. Baka masyado na rin tumatagal doon sa latent, active, and transition. Pag masyado nang matagal, hindi na nagpro-progress, I should say, baka meron na tayong tinatawag na arrest in cervical dilatation. Pag meron ng arrest in cervical dilatation, kailangan na namang ma-CS yung pasyente. And we also have to recognize the abnormal fetal response to uterine contraction. Meron tayong tinatawag na, ano ulit yung tatlong decelerations natin? Ano ulit yung tatlong decelerations natin, guys? Okay? Okay, meron tayong tinatawag na early deceleration. Pag sinabi nating early deceleration, okay, ang dahilan nito is head compression of the baby. Naipit kasi yung ulo ng baby nung nag-contract ang uterus. Okay? Kaya para nagkaroon siya ng decreased FHT. Parang ang nangyari dito, kung halimbawa magdo-drawing tayo, okay? For example, this is a contraction, itong red na to, okay? At the start of the contraction, magdi-decrease ang FHT sa early deceleration. Ulitin natin, at the start of the contraction, magdi-decrease ang FHT doon sa start ng contraction, and sa end ng contraction na ito, magno-normalize din siya. Bakit? Kasi nga, ang sabi natin, nung nagkaroon ng contraction, naipit yung ulo ng bata. Okay? Naipit yung ulo ng bata, kaya bumagsak yung FHT. Pero nung pagkatapos ng contraction, hindi na naipit yung ulo ng bata, kaya magkakaroon na tayo ng normal na FHT. So that is early deceleration. Meron din tayong tinatawag na late deceleration. Okay? Ano naman yung tinatawag na late deceleration? Ang dahilan nito is uteroplacental insufficiency. Okay? Ang dahilan nito is uteroplacental insufficiency. Ulitin natin. Ang dahilan nito is uteroplacental insufficiency. Okay? Pag sinabi natin uteroplacental insufficiency, hindi na rin nare-receive ng bata yung amount ng perfusion coming from the uterus na dapat nare-receive niya. Okay? So, ang late deceleration ang nangyari naman dito, pag drawing natin yan, if this is a contraction, doon sa start ng contraction, bagsak yung FHT, and even in the end of the same contraction, bagsak pa rin yung FHT. So this is a medical emergency wherein kung talagang tatagal yan, magpro-progress yan na ganyan talaga, we may need emergency cesarean section. Meron din tayong tinatawag na variable deceleration. Okay, variable deceleration. Pag sinabi nating variable deceleration, ang dahilan naman nito is cord compression. Okay? Ang dahilan naman nito is cord compression. Ang ibig sabihin niya, naipit kasi yung cord ng bata. Okay? Kaya nagkakaroon ng problems with FHT. So we have early deceleration, late deceleration, variable deceleration. Okay? And these are all noted during your non-stress test. Okay. We have to accurately assess the pelvic inlet, the outlet, and the mid pelvis. So dito magre-record na naman tayo dun sa ano yung gynecoid, ano yung android, platypeloid, and kung ano yung tinatawag nating anthropoid.
magre-recall na naman tayo kung ano yung tinatawag nating diagonal obstetric and conjugates of the pelvis para makita natin if the pelvis is accommodating or not. Next. Okay. For dysfunctional labor or inertia, a time-honored term to denote sluggishness of contractions or that the force of labor is less than the usual. Ang pinakaunang dahilan nito, it could be because of the onset of labor. Okay? Medyo matagal yung onset ng labor ng nanay. Or pwede rin kasi na secondary occurring later in labor. Okay. Yung primary kasi pwedeng talaga nung start na, hindi na nagpro-progress. Yung secondary kasi pwedeng nag-progress siya sa una, pero nung mga 4cm na, hindi na talaga siya nagkakaroon ng advancement doon sa effacement at saka dilatation ng cervix. Kaya minsan, ang tawag natin dito, nagkakaroon tayo ng arrest in cervical dilatation. Okay? Arrest in cervical dilatation. Pag sinabi natin arrest in cervical dilatation, there is no longer a progress. Okay? Doon sa pag-efface at saka pag-dilate ng cervix. Kaya ito, kailangan natin i-CS ang pasyente. Okay? Usually, sinasabi ng doktor na i-CS na ang pasyente. Arrest in cervical dilatation. Okay? Next. I-clear ko lang yung drawings. Okay. So we have here the common cause of dysfunctional labor. Priming gravida, alam na natin to when we go to the delivery room at sinabi ng doctor that the patient is a priming. Okay. Hindi na natin hihintayin ng matagal ito. Okay? Kasi minsan hindi talaga siya makakanak within the shift. Mga priming, syempre, first time pa lang mag-dilate ng kanilang mga vagina. Kaya minsan matagal din silang manganak or ineffective kasi yung kanilang bearing down. Another one is cephalopelvic disproportion. Hindi lang doon sa mga nanay na may rickets, pero ang sabi ni Flag and Piliteri, pag yung nanay ay 4'11" pababa, yung kanyang height, okay? Automatically nagkakaroon sila ng cephalopelvic disproportion that will not allow them to deliver via normal spontaneous delivery. Another one, posterior rather than anterior fetal position or extension rather than flexion of the fetal head. So pag meron tayong mga extension, hyperextension na fetal position and presentation, hindi talaga lalabas ang bata. Mahihirapan siya kasi lalabas yung kanyang occipitomental at saka yung kanyang occipitofrontal diameters of the fetal head. Hindi talaga siya very accommodating. Tatandaan natin that the best position of the baby or the fetal head, okay, is vertex or completely flexed wherein the suboccipitobregmatic or the 9.5 centimeter, yun yung presented sa birth canal. So kakailanganin natin yun. Ano ulit yun? Suboccipitobregmatic. Kaya kailangan natin na makita doon sa birth canal. So ibig sabihin pag naka-suboccipitobregmatic yung baby, okay, naka-vertex siya or the chin touches the chest. Okay, that is the best position of the fetal head upon delivery. At naa-attain ng bata yan doon sa mechanisms of labor, doon sa internal rotation. Okay, kaya siya nag-internal rotation, para kaya siya nag-internal rotation para magkaroon siya ng suboccipitobregmatic. Okay? Next one. We have here, ayan, meron tayong tinatawag na failure of the uterine muscle to contract properly or overdistension of the uterus as to multiple pregnancy, polyhydramnios, or excessively oversized uterus. Okay? Meron tayong tinatawag na, pag sinabi natin failure of the uterine muscle to contract properly, ito yung mga pagkakataon na yung nanay talaga hindi talaga bumibigay. Kasi yung upper uterus natin yung contracted, yung lower yung passive, tama? Okay, so pag active yun, dapat nag-contract talaga siya. Pero there are times na hindi talaga nag-contract. Pwedeng overused yung muscle dahil nga nahatak siya ng masyado pag for example, nagkakaroon siya ng twins, okay? Or polyhydramnios wherein hatak na hatak yung uterus or excessively oversized uterus wherein the endometrium or the layers of the uterus is also um, affected. Okay? So mga nanay na sobrang nakatak-hatak yung uterus nila, yun minsan yung dahilan kung bakit hindi na sila nakakapag-anak ng normal. Okay? A non-ripe cervix, pag sinabi natin non-ripe cervix, tandaan natin that one of the characteristic of a cervix na pwedeng manganak is yung soft. Sabi natin doon sa signs of labor, soft dapat ang cervix for it to be dilatable. Okay?
Anong sinabi? Oh my God. Continue. Asa na tayo? Okay guys, parang ayaw talaga ng video. I don't know if the internet is still working, but I hope nag-work pa rin siya. Okay, ayaw mag-start ng video. Ayan. Okay, mamaya ko na i-share ulit yung video kung pwede na siya. So ito ulit, ang sabi natin, the non-ripe cervix, again, the cervix should be soft for it to be dilatable. Pag buntis ka, dapat 'di ba soft ang cervix mo, pag inay-ika nila at buntis ka at yung cervix mo hindi soft, ibig sabihin there could be a possibility that you are having cervical cancer. Kaya kailangan dapat soft yan pag panganganak ka. Presence of full rectum or urinary bladder, di ba sabi natin we have to empty the bladder of the patient, okay? Para makababa or makadescend yung bata. Okay? Kaya pag full yung rectum, puno ng tae, okay? At saka puno naman yung kanyang bladder, actually hindi lang makaka-impede ng labor ito, pero pwedeng sumabog kasi yung bladder. Okay? Maapektuhan yan pag hindi natin in-empty yan before we have the labor. Okay? A woman becoming exhausted, okay, from labor because of yun, mahaba masyado yung kanyang labor. Pag mahaba masyado yung kanyang labor, lalo pag naka-NPO yan, NPO pa rin yung ginamit nila na diet, di ba? Kasi sabi natin, the diet of the patient in labor according to evidence-based practices, diet as tolerated. So exhaustion comes with NPO or masyadong matagal na pag-labor and the inappropriate use of analgesia. Okay. Nagpa-painless labor siya, masyadong madami, syempre hindi na niya maramdaman. Okay, hindi niya na maramdaman yung labor per se. Pag hindi niya naramdaman yung labor, yung intensity of uterine contractions, syempre hindi na rin siya makakapag-bear down. Pag hindi siya nag-bear down, ultimatum nun, magiging dysfunctional ang labor. Next. Okay guys, medyo naglalag lang tayo ng konti. Okay. Ayan, dysfunctional or first, second stage of labor. Ano yung mga gagawin natin dito? Ang mga pwede natin gawin, provide adequate hydration. Kaya sabi natin diet as tolerated kasi pwede nang i-take in ng nanay kahit ano. Okay, hydration para hindi siya, of course, ma-dehydrate. Pero ang dehydration kasi nakakatulong din sa for uterine contraction kasi yung dehydration, sasabihin niya doon sa brain mo, sa posterior pituitary gland mo, na mag-produce ng antidiuretic hormone. And then, yung antidiuretic hormone na yun, ang mag-stimulate ng production of additional oxytocin sana. But then again, ang prevent kasi natin dito, since the liver is already dysfunctional, kailangan natin hydrate ang pasyente. And provide pain relief para mabawasan yung iniinda ng pasyente at maka-ere siya ng maayos. Decrease extraneous stimulation, yung lights, yung noise, lalo yung noise. Kasi ang sasabihin ng midwife dito or nurse, bilisan mo. Okay, ganyan ba? Ganyan ka ba kaarte nung ginagawa mo yan? Okay, if you happen to hear those words inside the delivery room, normal na yun. Ganun na talaga kasing ganun na yung kasama ng mga nurses minsan. Okay? At saka midwives doon sa area na hindi na nila inaayos yung way nila kung paano nila aalagaan yung mga pasyente. Augmentation of labor via oxytocin infusion, cesarean birth, or amniotomy may be necessary. Kung talagang hindi nagpo-progress yung labor, kailangan na natin na mag-augment ng oxytocin, okay, para mag-contract yung uterus, or ECS na natin kung talagang walang pag-asa. Amniotomy is i-break na natin yung amnion via your amnio hook. Nakakita kayo ng ganyan sa hospital. Usually yung amnio hook, yung itsura niya nakaganyan, parang kumpay ni patay. Okay? Kakailanganin na natin yan para mag-progress ang labor at may labas na natin yung bata because this case,
Pag hindi natin nailabas ang bata, pwedeng maapektuhan ang kanyang buhay. Okay? Next tayo. Ayan. Assessment of family experiencing complication of labor. If we have hypertonic or hypotonic uterine contractions, we have here the following criteria. The most common phase of occurrence dapat sa latent pag hypertonic at saka sa hypotonic is active. Okay, dahil nga sa active, pwedeng napagod na rin yung uterus. Okay, the symptoms for hypertonic, painful talaga siya. Okay, painful talaga siya kasi it's an overly contracted uterus. Pag hypotonic limited yung pain, kasi syempre magiging mild lang yung contraction. Okay, kailangan din natin ng mga medication. Oxytocin, okay? Unfavorable reaction naman ito. Kasi pag nag-oxy ka pa dito, medyo pag hypertonic, mas lalong magkakaroon ng uterine fracture. Ang pwedeng makakatulong dito is sedation para tumigil-tigil yung contraction or humupa man lang yung contraction ng uterus. But for hypotonic uterine contraction, kailangan natin ng oxy para mag-contract ang uterus again. And yung sedation, hindi na siya makakatulong kasi nga hindi na nga nagko-contract yung uterus pa tapos pinatulog mo pa. Magkakaroon tayo ng problem with the labor process. Next tayo. I hope my Zoom is still working. Sana meron pa tayong internet connectivity. Let me check lang po. Okay, next tayo. We have nursing diagnosis of a family experiencing a complication of labor or birth. Ito yung mga pwede niyong kunin pag nagpapaka-study yung mga clinical instructors ninyo para hindi nyo na kailangan mag-Google. Okay? Puro kayo Google. Fatigue related to loss of glucose stores during prolonged labor. Tandaan natin na pag tayo ay gumagalaw or gumagamit ng energy, glucose ang nawawala sa ating katawan. Ayan. So, nanghihina tayo. So kailangan ang sinasabi ng evidence-based practice, pakainin mo yung nanay para magkaroon siya ng extra energy for labor and delivery para hindi siya mahirapan. Another one is a risk for ineffective tissue perfusion of a woman or the fetus. So pwede dito magkaroon tayo ng painful na delivery. Di ba? Pag nagko-contract yung uterus, nagkakaroon tayo ng ineffective tissue perfusion. And this one is the one causing pain to the mother. Okay, pag nasaktan yung nanay, baka hindi na siya ubiri ng maayos and then what will happen to the baby? Okay? May stuck siya sa loob, magkakaroon din siya ng problems with her FHT. Okay? Risk for deficient fluid volume related to the length of labor, pwede siyang ma-dehydrate. Kaya nga ang sabi natin kanina, the first management is hydration. Risk for maternal or fetal injury related to labor, complication, or required medical treatment. Ito yung nagkakaroon tayo ng ng fetal injury pag for example ang verdict na ng doctor is OFE. Okay? Ano yung OFE natin? Outlet forceps. Outlet forceps extraction. Okay? Gagamitin natin dito yung dalawang forceps natin. Pwedeng si Kayland or si Barton. Si Kayland at saka si Barton, magkaiba lang sila ng itsura pero para din siyang kutsara. Then dinatawag natin na outlet delivery. Okay? Si Kayland at saka si Barton. Pero ang pwede kasi magkaroon ng injury, hindi lang yung mawasak yung vagina ni nanay, pwede rin magkaroon din kasi ng problems yung baby when it comes to, for example, natamaan yung mata niya, yung ulo niya. Okay? Because our goal kasi dito is we wanted the baby out. And we have here anxiety related to uncertainty of pregnancy outcome. Okay? Anxiety related to uncertainty of pregnancy outcome. It's because naging dysfunctional yung kanyang labor. Pag naging dysfunctional yung kanyang labor, iisipin din niya na baka pwedeng mamatay siya or pwedeng mamatay yung bata or magkaroon ng another complication or damage doon sa baby. Okay? Specifically. Next. Ayaw talaga ng video, guys. Baka akala nyo nagbabasa na lang ako pero hindi talaga. Okay? Next. Okay, so we have here the expected outcome para dun sa mga pasyente ito. Number one, no monitoring equipment used during labor and delivery. So ang gagawin natin, syempre, i-provide natin lahat yan para ma-assure natin na magkakaroon tayo ng
healthy infant, no IVs, medications, or epidural use during labor and delivery. So we have to have IV fluids administered to maintain blood volume and maternal and fetal well-being. So pag walang IV talaga yung nanay, minsan kasi ang IV, they are only given if there are indications. Dati pag manganganak ka, automatic may IV ka na, pero ngayon, ibibigay lang yan pag may indication. Okay? Use of walking during labor to assess labor progress. Ambulation is needed. Okay? Ang revised outcome natin, magbe-bed rest tayo to assure fetal oxygenation and well-being. So hindi na natin ulit i-walk daw yung nanay, kailangan daw mag-bed rest. Depende ito sa case ng pasyente. Okay? It should be ordered by the OB-gynecologist. Okay? Ang gagawin lang naman natin is dependent function for this one. Quality and safety education for nurses. Number one, patient-centered care. Ang sinasabi lang kasi ni Flag dito is dapat hindi mo i-compare yung bed 1 sa bed 2 kahit magkapareho sila ng case. Ibig sabihin ng patient-centered care, we should be very familiar with the subjective and objective cues of the patient para ma-manage natin sila. Okay? Pwedeng magkaiba, pareho sila ng case pero magkaiba sila ng pangangailangan. Another one is teamwork and collaboration. Yung teamwork and collaboration natin dito, if hindi na natin alam yung gagawin natin, kailangan na natin i-refer sa mga kasama natin sa area. Okay? Halimbawa, may mga tasking na hindi na sakop ng scope of responsibilities mo sa nurse, pwede mo na siyang ibigay sa mga ibang kasama mo. Like for example, doon sa ibang bansa, gumagamit sila ng tinatawag na interprofessional care, yung IPC, na sa isang pasyente, may pare, may nutritionist, may nurse, may doctor, depende sa case. Unlike sa Philippines, all-in-one ang nurse. Well, sinabi naman natin evidence-based practice, we should be using the highest form or highest type or highest evidence that we have. Okay? Para sa implementation nito, kasi matagal-tagal yung implementation nito pag hindi natin ginagawa. So, kailangan nang i-implement ito sa area na kung ano yung pinakabago, yun yung i-implement natin. We should not be basing our interventions sa protocols ng hospital na outdated. Quality improvement, safety, and informatics, sa lahat ng gagawin natin, we should be doing it with standards. Hindi pwedeng gagawin mo lang ito kasi ito na lang yung pwedeng gawin. Okay, so what will we do if the problem is the passenger? The passenger here is always the baby, di ba? Dapat makalabas kasi ito. Pag meron tayong tinatawag na umbilical cord collapse, okay? Teka lang, annotate lang natin guys. There is a relief of pressure on the umbilical cord. Kailangan natin i-position yung nanay or manual pressure. So pag meron tayong umbilical cord collapse, nauna kasi yung umbilical cord na lumabas. Okay? Bago yung paglabas ng baby. So what will happen to the umbilical cord? Wala kasi tayong video, Megan. Hindi ko alam kung bakit. Wait lang guys. Ayaw talaga niya. Ayaw ng video natin. So, hindi ko mapapakita sa inyo. Sa classroom na lang. Okay? Ayan, relief of pressure on the umbilical cord, positioning and manual pressure. Ano yung position ng nanay para hindi na magkaroon ng masyadong pressure sa umbilical cord? Pwedeng knee chest. Okay? Modified Trendelenburg. Basta ang goal natin dito, umusog ng konti yung ulo ng bata. Okay? Umusog ng konti yung ulo ng bata para matanggal yung pressure sa cord kasi kung hindi magkakaroon tayo ng variable deceleration. Yung manual pressure naman, pwede mong ipasok yung kamay mo doon sa puwerta ng nanay, medyo itataas mo yung ulo ng bata. Ang goal kasi natin dito is to maximize the uteroplacental perfusion sa baby para hindi siya magkaroon ng problems. Preventing cord from drying or prevention of cord drying. Anong gagawin natin dito? Kukuha tayo ng OS, wet with saline solution. Okay? Kukuha tayo ng OS, gauze, wet with saline solution. We have to cover the cord para hindi siya mag-dry. Okay? Fetal blood sampling para makita natin if there are problems with the baby. Meron ba tayong RH incompatibility, basa previa, mga ganyan. Or surgical intervention, which would mean baka mamaya hindi na makalabas talaga yung bata. Grabe na yung cord compression. Wala na tayong magawa with the independent functions na meron tayo dito. So medyo kailangan na natin CS yung bata. Pero ang bata, nanay, tandaan natin that the order for cesarean section should always come from the doctor kasi sila yung nakakaalam if badly needed ang cesarean section. Hindi tayo ang mag-order. Okay? Hindi tayo ang mag-order. Or hindi tayo ang magde-decide. Okay, so we have here the different positions. Ayan.
pwedeng twins, ayan, twins tayo, yung dalawang cephalic. Or meron tayong twinning na cephalic bridge. Or pwedeng bridge na dalawa. Or meron transverse at saka longitudinal line, yung letter D. Okay? Nakikita niyo itong, sa lahat ng twinning na ito, ang pwedeng mag-deliver lang, again, multiple pregnancy is considered a complication of pregnancy. Kasi dalawang bata yung binubuhay ng nag-iisang nanay. Okay? It's a complication of pregnancy. Tapos, ang twinning talaga or multiple birth na nakikita niyo dito, it is a clearly indication that the mother should have cesarean section. But, hindi pa rin natin, inevitably, hindi pa rin natin ma, ano na to, ma-stop na there are mothers na talagang magta-try sila ng normal delivery. Kung sa board exam tatanungin, kung ano, dito sa mga twinnings, sa position na nakikita niyo dito, ABCD, ang pwedeng mga pwede lang pag last, parang wala tayong, parang no choice tayo. Ang pwedeng manganak via normal spontaneous delivery is yung letter B. If one of the twins is encephalic, okay? Encephalic presentation, okay? If one of the twins is encephalic presentation, pwede siyang manganak via normal spontaneous delivery. But then again, uulitin ko that ang twinning or multiple pregnancy is a clear indication for the mother to have cesarean section. So this is multiple gestation. Okay. Wait lang, let me share ulit my slide. Ayan, have here, multiple gestation, measures to relieve anxiety due to multiple personnel. Okay, in the birthing room, ayan, bawas-bawasan yung mga tao doon na maiingay na pakialamera. Kasi medyo ano yung mga nanay pag masyado siyang marami naririnig. Lalo pag nagkakatso yung mga ibang tao doon or iba-iba yung naririnig niya, mas nagkakaroon siya ng anxiety. Anxiety is having fears kung ano yung mangyayari doon sa susunod na mga kabanata. Pag sinabi kasi natin fear, nakikita mo na yung takot mo. Pag anxiety, hindi mo pa nakikita pero nagro-problema ka na. Education related to early signs of labor and to immediately report to the hospital. Yan. Dahil nga sabi natin, multiple gestation, dapat isi-CS na natin siya. Hindi na hihintayin yung labor process na mag-start. Kailangan na natin silang i-refer sa hospital for emergency cesarean section or for CS. Pwede namang elective yan. Pero pag nag-contact na kasi, mag-emergency cesarean section na tayo. Prepare the woman for possible CS. Yun yung sinasabi natin. Ma'am, bakit i-prepare lang? Hindi naman kasi tayo mag-decide for cesarean section. But we all know na ang multiple gestation is really for sa science section. Next. Okay. Precipitate labor. Pag meron tayong tinatawag na dystocia, okay, yung matagal na panganganak, dystocia DYS, TOCIA, okay, meron din tayong tinatawag na precipitate labor. Okay, cervical dilatation that occurs at a rate of 5 cm or more per hour in a primipara or 10 cm or more in a multipara. Yung masyadong mabilis yung pag-progress ng cervical dilatation and effacement na nung tatlong iri lang, may mga nanay na nababalitaan yun na pag umiri lang ng tatlong beses manganganak, totoo yun. That is why yung mga ibang nanay gustong-gusto din nila na na manganak. Okay. Ayan. Next, uterine contractions are so strong. Ayan, hindi sinasabi natin na masyadong matagal yung strong contractions kasi ito yung magsasabi sa kanya na manganganak na siya. I mean, ito yung parang magsasabi na iiri siya. Kaya pag iri siya ng iri, mas mabilis yung panganganak niya. And then, manganganak talaga yung nanay dito in less than 3 hours. Kaya tinatawag siyang precipitate or masyadong madaling labor. Okay? Ayaw talaga ng video ko, guys. So sorry. Okay, ayan. So pag precipitate labor, minsan din namin namamalayan ko yung bata na shoot na sa timba. Kaya dapat you have to pay attention pag nasa labor room. Nakaranas na kami ng ganito, guys. Okay? Next, the complications of precipitate labor. Dahil masyado siyang mabilis, magkakaroon tayo ng premature separation of the placenta. Pag nagkaroon tayo ng premature separation of the placenta, other term nito, abruption placenta or placental abruption or aplasioplacenta. Okay, ito yung premature separation of the placenta from the point of implantation before the birth of the baby. And this is a complication
of pregnancy kasi mawawalan tayo ng maximum uteroplacental perfusion dahil nauna nang lumabas ang placenta. Magkakaroon or lumabas or nag-separate ang placenta before the birth of the baby. Kasi ang dapat dito, may panganak muna yung bata, may ilabas muna yung bata bago natin tanggalin yung placenta. Kaya na tinatawag na second stage yung fetal expulsion at third stage yung placental expulsion. Okay? Lacerations in the perineum. Ayan. Pwedeng malacerate yung perineum kasi masyadong mabilis. So we have first degree laceration. Ano yung first degree laceration natin? Ano yung tinatawag natin first degree laceration? It is a laceration of the perineum from the perineal skin up to the perineal skin, tama? From the foreshape up to the perineal skin. Yung second degree laceration natin from the foreshape up to the perineal muscle. Okay, from the foreshape up to the perineal muscle. Pag sinabi naman natin third degree perineal laceration, ito naman yung from the foreshape up to the anal sphincter, tama? Anal sphincter. Yung fourth degree naman is from the foreshape into the rectal mucosa. And there is also a risk for hemorrhage because of lacerations or pwedeng uterine rupture. And then pressure sa head ng baby, ayan, yan yung dahilan na ano na to, pag nagkaroon ng pressure, hindi siya magkakaroon ng cephalhematoma or capsulocytoma. But the pressure on the head of the baby will give you abnormal, transient lang naman, abnormal fetal contractions. Sorry, abnormal fetal heart tones or fetal heart rate. Okay? Pag sinabi natin transient, hindi naman siya nagkakagal. But because of the pressure on the head of the baby. Next. Problems with fetal position. Ano yung mga pwede natin gawin pag hindi maganda yung fetal position natin? Natakal natin doon sa OB1. Vertex dapat completely flex at saka dapat nakasubok si pitong-pragmatic ang bata. So, interventions related to fetal position, pag nagkaroon tayo ng ROP at saka LOP, di ba dapat ang pinakamaganda is left occipito anterior. Ibig sabihin yung bata ay naka-face sa left side ng nanay doon na yung occiput niya ay nasa anterior. This is the best position kasi ang bladder ng babae ay nasa right. So walang impediment ng liver dito. Left occipito anterior ang pinaka-best position ng bata. Pag walang left occipito anterior, pwede nating right occipito anterior ang next best sa board exam. Pero ang pinaka-worst natin is the LOP, okay? LOP at saka ROP. LOP, ang tawag natin sa LOP ay back labor. Ang tawag natin sa LOP ay back labor. Again, anong tawag natin sa LOP? Back labor. Masakit na masakit ito. So what will you do? You have to reposition the mother. Pero ang mga ito, masyadong masakit talaga pag nanganak sila. Okay? Na minsan nire-request na nila na i-CS muna po ako, doctor. Okay? Ganun yung sasabihin nila. But then again, it's not for the patient to decide, but the OB-gynecologist. Next. Ayan. Kung makikita mo dito, very typical na yung tinutulungan ng lalaki. Very old na tong picture na to as you see. Okay, mga oldies ito. Dahil masakit na masakit, itatry niya na tulungan na mawala yung pain, i-divert yung pain ng nanay. Diversion yan. So, this one, sa passenger naman, makikita mo, this should be the process kung paano mo ilalabas ang bata. Okay, dapat itong bata letter A, nakita niyo naka-completely, ano to, parang bridge siya, pero complete bridge. Okay? Complete bridge ito. So, pwedeng ilabas pa rin ito kung talagang no choice na tayo. Pero dapat ang bridge presentation ay automatically din na ang gagawin natin dito ay cesarean section. Okay? This one, ito yung ating Leopold's maneuver. Inaalam natin kung nasaan yung ulo. Kung nasaan ang ulo, malapit ang puso. Okay? Kung nasaan ang ulo, doon malapit ang puso, doon natin makikita ang FHT. Okay? Doon natin makikita ang FHT ng bata. Okay? Kung nasaan ang ulo, nandun malapit ang puso, doon natin makikita ang FHT ng bata. Another problem is the oversized fetus or macrosomia. Alam natin that yung macrosomia, again, sorry for the video guys. Okay. I am not reading my lesson, but then again, wala talaga tayong video. Ayaw niya, hindi ko alam kung bakit. Okay? Ayan, evaluating the potential of incompatibility between the fetal size and the woman's pelvic capacity. Minsan hindi talaga malaki masyado yung bata, pero sobrang liit lang ng nanay. But macrosomic fetus comes from a diabetic mother, right? It comes from, the fetus comes from a diabetic mother wherein yung glucose, imbes na convert niya into to energy, na convert niya into fat. So pag macrosomic yung bata, this is another indication for cesarean section.
And there should be interdisciplinary interventions for shoulder dystocia. Ang gagawin natin dito sa board exam, pag meron tayong shoulder dystocia, okay, pag meron tayong shoulder dystocia, ang gagawin natin dito ay Mac Roberts position. Okay? Mac Roberts position. Okay, itataas natin yung dalawang paa ng nanay. Papalikod natin siya. Mac Roberts position. Papakita ko yan pag nag-lecture tayo face-to-face. The Mac Roberts position is done when the mother is having shoulder dystocia. Next. Okay. Cephalopelvic disproportion. Since cephalopelvic disproportion is a problem of women na merong 4'11 na height, okay, cephalopelvic disproportion yung 4'11 na height nila, the pelvic canal will not be accommodating, okay, para pakalabas ang bata. Ang gagawin natin, trial pa rin natin yung labor. And then, magkakaroon tayo ng forceps delivery. Ano ulit yung tinatawag natin forceps delivery? That is your OFE. Ano ulit yung OFE natin? Outlet forceps extraction. Ano ulit yung OFE natin? Outlet forceps extraction. Okay? Or, ang ibang ginagamit sa hospital is a vacuum extraction. Okay? Is a vacuum extraction. Next. Okay, ito yung tinatawag natin vacuum extraction. Okay? Vacuum extraction. Itinatama natin sa kanyang posterior fontanel. Okay? Meron pa din mga complications ito pero very minimal. Kesa naman doon sa hindi natin ilalabas yung bata. Okay. We also have problems with the placenta. What we have here, what we call as vasa previa. Okay, yung vasa previa kasi actually hindi talaga siya problem with the placenta. It is more on the problems with the cord. Kasi dito yung vasa previa is an abnormality wherein the cord loses its elasticity due to kulang na Wharton's jelly that exposes now the AVA. Okay? That exposes now the AVA, the two arteries in one vein. Okay, para ma-tear yun. Pag na-tear yun, may hahalo yung dugo doon sa pitik fluid kaysa magre-red. But vasa previa is a clear indication for cesarean section because pag nagkaroon ng torsion sa cord, hindi na magkakaroon ng magandang perfusion. Okay, yung bata. So, kailangan na ipanganak yung bata. We also have what we call as placenta accurata. Pag sinabi natin yung placenta accurata, it is a deeply implanted placenta. Di ba sabi natin, placenta accurata is a deeply implanted placenta into the uterine endometrium. Hindi lang sa placenta accurata sa endometrium lang, pero pag yung increta, okay, pag yung increta, nakabaon na siya sa may uterine myometrium. Ito, ang kakailanganin na natin dito, okay, ang kakailanganin na natin dito is gagamutin natin siya ng methotrexate. Although methotrexate is a drug of choice for H-mole in placenta increta, okay? Yung placenta accreta sa uterine endometrium lang siya, pwede siyang i-DNC, dilatation and curettage. Pwede siyang i-dilatation and curettage. Pwede siyang i-dilatation and curettage. Okay? Pwede siyang i-dilatation and curettage. Okay? Pero, sorry for that. Pwede siyang i-dilatation and curettage. Pero pag sa increta, uterine myometrium yan, okay? Kailangan na natin siyang gamutin ng methotrexate. Again, methotrexate is a drug of choice for H-mole, pero ang methotrexate is ginagamit natin siya para ma-dissolve yung deeply implanted na placenta. Meron din tayong tinatawag na placenta percreta. Okay? Doon naman sa placenta percreta, the placenta is deeply implanted into the uterine perimetrium. Okay? Perimetrium, ito yung pinaka malalim. Okay? Ito yung pinakamalalim na part or pinakaloob na layer ng uterus. Ang percreta na, ito na yung ang kailangan natin is hysterectomy. Okay, i-remove mo na yung uterus kasi pag hindi mo ni-remove yung uterus, magkakaroon tayo ng persistent bleeding. Again, dapat very specific tayo. For accreta, dilatation and curettage. For increta, dahil nasa myometrium na. Okay? Kasi yung accreta sa uterine endometrium lang. Okay? Pero pag yan ay increta, nasa myometrium na, kakailanganin natin ng methotrexate. Again, ang methotrexate is a drug of choice for H-mole, pero gagamitin natin siya dito for increta para matunaw yung deeply implanted placenta into the uterine myometrium. We also have here percreta. Okay.
Pag procreated naman yan, nasa perimetrum na siya. So, ang kakailangan natin ay hysterectomy para hindi mamatay yung nanay for sa bleeding. Anomalies of the cord to vessel cord. Pag sinabi natin to vessel cord, pag yan, nagkulang talaga yung ava mo, there is already a clear indication that there could be the possibility of cardiac disorder, okay? Congenital abnormalities of the heart ng bata. Kaya binibilang natin yan. It should be AVA, two arteries and one vein. Vocal cord, pwedeng na nalagay yung ano to, ano to, na nalagay yung cord doon sa neck ng bata na habang pag bumababa yung bata, mas nasasakal siya. So, ang gagawin natin doon, pag talagang nasasakal siya, pwede nating lagyan na ng Kelly at Kelly then scissors na. Tatanggalin talaga natin siya. Pero pag sakal siya, kasi pag vocal cord, makikita naman natin pag nakalabas na yung ulo ng bata. So hindi na pwedeng ipanganak, okay, yung bata ng CS since naka-extension na or nakalabas na yung ulo. So ang gagawin natin dito, careful na pagkakat ng cord. Next tayo. Ayan. Vasa previa with filamentous cord insertion and vasa previa with bilobe placenta. Nakita nyo ito. Nakita nyo yung exposure ng cord. So vasa previa is not really a placental problem but is a problem with the cord. Pero nakikita mo, na-expose yung ava. Nawala kasi yung Wharton's jelly niya. Pag na-expose yung ava or one of the two arteries and one vein, yung dugo, okay, pwedeng mahalo dito sa amniotic fluid. Kaya magre-red yung amniotic fluid pag vasa previa ang meron tayo. Okay? Next. Wait lang po guys. Ayan. Ayan. Ito yung tinatawag nating placenta incurrita, accurita, and percurrita. So nasabi ko na sa inyo kanina that the accurita deeply implanted in the uterine endometrium, incurrita in the uterine myometrium, and percurrita doon sa mismong lampas na ng perimetrium. What is the management for placenta accurita? Is dilatation and curettage. Placenta incurrita, you give methotrexate, and placenta percurrita, hysterectomy. Ay, nasabi ko na yan kanina guys. Ayan. Meron din tayong tinatawag na, ayan, yung umbilical cord niya kulang. So, ito yung single umbilical artery and single umbilical vein. Kapag kulang yan, anong sabi ko sa inyo, there is a clear indication that the patient might be suffering from congenital abnormalities of the heart. Okay, complications of two vessel cord, pwedeng heart problems, kidney problems, or spinal defects. Okay, yan yung matindi na alam mo na meron yung anak mo pag two vessel cord ka. Okay? Ito nilagyan ko lang siya ng discussion kasi very important siya. A two-vessel cord is also associated with greater risk of genetic abnormality known as Vater. Okay? Yung Vater, pwedeng meron siyang vertebral defects, anal atresia, transesophageal fistula. Okay? May butas yung kanyang uh, esophagus. Okay? Pag meron ito, meron din tayong possibility of polyhydramnios, okay, or esophageal atresia or radial dysplasia. So these complications must be tackled in your pediatrics. Babies with a two-vessel cord may also be a higher risk for not growing properly, syempre, kasi meron na siyang kidney problems, meron siyang heart problems. This could include preterm delivery, slower than normal fetal growth, or stillbirth, or pwede siyang mamatay on the spot na doon sa loob ng tiyan ng nanay. Okay? For evaluating outcomes, kailangan lang dito sa lahat ng outcomes natin, di ba meron tayo ito kanina, dapat ang goal natin dito maganda yung Apgar scoring ng bata at normal yung kanyang FHT. Okay? Maganda yung Apgar scoring ng bata at normal yung kanyang FHT. Okay, so nakita nyo dito yung uterine inversion. Okay, pag sinabi natin yung uterine inversion, bumaliktad na yung uterus, nakakadiri, di ba? But this could kill the mother na pwede siyang mamatay talaga. Okay? At pag na-expose na yung uterus kasi, infection na yan, that is why the immediate management could be emergency hysterectomy. Okay? Ayan, uterus is turning inside out with either birth of the fetus or delivery of the placenta. Kaya hindi natin pwedeng hatakin yung placenta pag nanganganak yung nanay. Kaya ang ginagawa natin is slow placental delivery. Okay? Slow placental delivery yung ginagawa natin.
Rare phenomenon nito, 1 is to 20,000, pero nangyayari pa rin siya. And this is because of the overtraction of the cord. And when the uterus is not contracted. So hindi pwede nating hatakin yung uterus hindi natin pwedeng hatakin yung placenta pag the uterus is not contracted. At dapat ang gamitin natin is yung tinatawag na controlled contraction. Ano po ba yung tinatawag na controlled contraction? Ang controlled contraction ay parang din siyang Prince maneuver doon sa libro ni Flag. Pero ang tawag ng EBP sa kanya ng EINC is controlled contraction. Ito yung gagamitin mo yung non-dominant hand mo para hatakin yung placenta. Tapos yung dominant hand mo, ilalagay mo sa puso ng pasyente habang hinahatak mo yung placenta. So we have here controlled contraction. Ano ulit ang controlled contraction? Ginagamit mo yung non-dominant hand mo para hatakin yung placenta. Tapos yung dominant hand mo para ilagay mo sa uterus para hindi magkaroon ng uterine inversion habang hinahatak mo yung placenta. But then again, the placental delivery should be 20 minutes. We should not be on a rush. Okay? Para hindi natin siya mahatak ng biglaan at magkaroon ng uterine inversion. Another one, ayan. It could lead to bleeding, yes. Actually, ito yung pwedeng kamatay ng nanay. Hypotension, yes. Okay, because of bleeding. Diaphoresis, because of pain, paleness. It goes with bleeding. Dizziness goes with bleeding or shock. Never replace an inversion. Hindi mo dapat ibabalik yung tatanggal na uterus. Baka isipin mo, pwede mo siyang ibalik ulit sa loob. Hindi na po pwede yun. Okay. And then, never remove the attached placenta kasi mas lalo siyang magbe-bleeding. Inom lang po ako, guys. Okay, huwag mong ibabalik yung placenta. Huwag mo ding, huwag mo ding hahatakin yung placenta. Kasi mas lalong mabibleed yung nanay. What will you do is number one, call for help. This is an emergency. At bibigyan na rin natin siya ng IV, ng oxygen, and be ready to do CPR if the mother is suffering from shock. And bibigyan na rin natin siya ng tocolytics to stop the contraction of the uterus. Tocolytic are given to stop the contraction of the uterus. Example of your tocolytic, wala na si mag-sulfate, erase na siya. Hindi na daw siya effective. Si Ritodrin at saka si Terbutalin. Okay? Terbutalin. Ito yung mga famous na tocolytics natin. Pero ang Terbutalin, ang problema natin dito, okay, ang side effect niya, pwede tayong magkaroon ng tachycardia. At pag 3 araw nang ginagamit ang Terbutalin, ano daw, magkakaroon daw tayo ng cardiac arrest. Kaya among the tocolytics, Ritodrin ang ating ginagamit. And also, we are using nitroglycerin to relax the uterus. Okay? Tapos, pwede na tayong magbigay ng oxytocin after manual replacement. Ibig sabihin, kung halimbawa lang at yung doctor ni-replace niya, okay, or binalik niya kasi pwede pa, pwede tayong magkaroon ng oxytocin para mag-contract ang uterus para bumalik siya sa kanyang tamang position. And then, antibiotic therapy, dahil na-expose yung uterus doon sa labas. Again, ang magre-replace or pwedeng magbalik lang ng uterus, pag pwede pa, is the obstetricologist and not the nurse. Kaya sinabi sa atin kanina, doon sa nursing intervention, hindi natin siya pwedeng ibalik. Okay? Pero after na ibalik ng doctor, magbigay ng oxy para mag-contract, and then magbigay na rin ng antibiotic para hindi tayo magkaroon ng infection kasi na-expose na yung uterine endometrium kanina. And pag hindi talaga na ibalik, lumalabas pa rin, ayan, removal. Okay. Hysterectomy, remove the uterus. Para hindi na magkaroon ng bleeding yung nanay. Baka yun yung ikamatay niya. So that is your hysterectomy. Next tayo. Ayan. Okay. So this is uterine rupture. Sumabog ang uterus. Maybe because of other reasons. Pero one of the reasons here is yung tetanic uterine contraction na sinasabi ko kanina. Rare ito. Okay. But this could be ano to?
related sa scarred uterus. Pag sinabi natin scarred uterus, hindi na kasi repeated CS, repeat CS ang tawag natin sa paulit-ulit na CS. Scarred uterus. Okay, the presence of a scarred uterus could predispose the mother to have uterine rupture. Kaya nga dapat yung mga CS patient, lalo pag classical cut, hindi natin sila hindi natin sila hinihintay na magkaroon ng mild contraction. Parang ako, nagkaroon ako ng mild contraction nung pumunta ako ng ospital, 3 cm na ako. So mild contraction talaga yun. Nung tiningnan nila yung endometrium ko, pasabog na yung aking uterus. Kaya dapat talaga pag CS ka, pag schedule ka per CS, dapat hindi ka na nagta-trial labor. Kasi para talagang sumabog yan. Prolonged labor, lalo pag hindi nila alam yung consistency ng uterine endometrium mo. Okay? Prolonged labor, masyadong tumagal yung labor, nasagsag na yung uterus, abnormal presentation, pwede kasing transverse lie yan na sobrang hatak yung uterus mo. Multiple gestation, hindi lang po kasi yan twins, pwede din quadruplets, pwede din triplets, quintuplets. Unwise use of oxytocin, masyado kang maraming nilagay na oxytocin with the hope na matutulungan mo yung nanay na mag-contract yung kanyang uterus pero mas lalo pala siyang nahirapan. Obstructed labor, pwedeng placenta previa. Okay? May obstruction, hindi lang placenta previa kasi ang obstruction parang may mga tendency pa na may mga mayo-mayong nanay na talagang sinugan nilang magbuntis. Traumatic maneuvers or forceps or traction. Okay? Masyado nating sinagsag yung uterus nung gumamit tayo ng forceps. Okay? Hatak na hatak siya. That could lead to possible uterine rupture. Okay? Signs, sudden severe pain during contractions. Ang sinasabi ng nanay dito is deadly yung pain na halos hindi na nila kaya. Sudden severe pain during contractions. Tearing sensation, yung parang may nahatak talaga. And then nung merong tearing sensation, nagkaroon na siya ng stoppage of contraction. Alam na natin na wasak na yung uterus kasi wala nang nagko-contract. And then magkakaroon tayo ng two distinct swellings. Okay? Hindi yan, baka akala mo yung dalawang distinct swellings na yan sa tiyan niya is twins pa, hindi. Nahati na kasi yung uterus. Pag complete rupture until the peritoneum, ibig sabihin yung peritoneum, that is the thin membrane that encloses the reproductive organs, na siya yung nag-separate doon sa intestines or the GI. Okay, hanggang sa peritoneum na pag incomplete peritoneum is still intact. Pero pag complete rupture talaga yan, apektado mo pati yung GI natin. Okay? And this is medical emergency. Complications, syempre bleeding shock. Ano na yung mga pwede mong gawin pag wala na rin yung FHT? Administer IV and anticipate the use of oxytocin kasi ang goal natin dito kahit nag-rupture yung uterus, kailangan natin mailabas yung bata na buhay siya. And then the patient is advised to have possible laparotomy, hindi na lang sa cesarean section talagang talagang i-opera na siya, parang bubuksan na yung buong tiyan. Siyempre, naghalo na yung GI at saka ano dyan, pag complete rupture yan kasi pati yung peritoneum Okay, pag pati yung peritoneum, naghalo na sila, so laparotomy na hindi na lang sa cesarean section. And syempre, the patient will not be allowed to conceive again. Hindi na siya pwedeng magbuntis ulit. Hindi na siya pwedeng magbuntis ulit. Kahit tahiin mo yung uterus na yan, hindi na siya magiging um, conducive for another pregnancy. CS plus hysterectomy na rin tayo and then tell the patient that there is the possibility of extensive surgery. Pag sinabi natin extensive surgery kasi dito, okay, pwedeng hindi na lang talaga siya CS but the possibility of having laparotomy. Okay, these questions, basahin nyo na lang sila, okay? For your next activity, you have to read on birth presentation, face presentation, bro presentation, transverse lie, forceps, birth, and anomalies of the placenta. This could be your tasking for the other week, okay? Para before tayo mag-quiz, matakal na natin to. Okay? Maraming salamat.